Mahal, pasensya ka na, ginabi ako ha. Alam mo, may sorpresa ako sa'yo. Ano? Mahal, Anong sorpresa mo? pasensya ka na kasi ginabi ako. May tinulungan kasi ako galing ospital eh. Anong tinulungan? Ako ang tulungan mo! Pagod na ako, Renz! Ayoko rin ang gantong buhay! Hirap na ako! Mahal, minahon ka naman. Valentine's ngayon, kaya nagbakasakali ako na yung kinita ko na kahit papano konti lang, ibili kita ng bulaklak oh. Ang tingin mo, matutuwa ako dito? Matutuwa ako dito? Ha? Mahal, sinira mo Ha? naman. Sana naging practical ka na lang! Magkano to? Kano bili mo dito? Mahal, 200 yan pero nabigay 200? Tanga ka! Natawaran ko naman eh, binigay sa akin ng 100 yan. Kahit 50 pa, sana ginamit mo yung utak mo! Alam mo, Renz, ewan ko ba bakit kita pinakasalan? Bakit ako nagpakasal sa construction worker? Kat, ginagawa ko naman ang paraan yung buhay na meron tayo ngayon eh. Gusto ko naman mabigay sa'yo lahat, kaya pasensya ka na, kailangan ko lang konting panahon para umangat ako ngayon. Kapal ang mukha mo. Di ba nangako ka sa altar? Sabi mo, bibigyan mo ako ng magandang buhay. Ano magandang buhay binigay mo sa akin? Hindi mo nga ako papakain ng 3 beses sa isang araw! Kat, di ba sabi mo kahit paano tutulungan mo ako? Sabi mo, okay lang naman sa'yo na maglabandera ka muna, pansamantala. Yun na nga eh. Tinutulungan kita pero pagod na ako, Renz. Tapos ano, bulaklak? Ha? Kainin mo. Sana, kung ibinili mo na bulaklak, binili mo na lang ng pagkain. Ha? Kat, binili ko yan kasi gusto ko maging masaya ka ngayong Valentine's na kahit na mahirap lang tayo, na kahit na hindi ko mabigay sa'yo lahat, pabigyan man lang kita ng bulaklak ngayon para mapasaya ka, pero Eh, hindi nga ako mapapasaya ng bulaklak. Pero ang mapapasaya sa akin, Renz! narinig mo ba yung sarili mo? Ang sakit mo magsalita, parang di mo naman ako asawa. Parang di mo naman ako mahal. Mahal? Mahal ba yung sinabi mo? Renz, lintik na pagmamahal yan. Hindi tayo mapapakain ng pagmamahal. Pagkain? Oh, kainin mo, kainin mo, kainin mo, kainin mo. Pati plastic, kainin mo! Alam mo, sorry pero may nakakausap na akong afam. Siguro, mas maigi pa na sumama na lang ako sa kanya. Total mayaman yun eh. Eh, ikaw, Kat! Tahibang ka na ba? Sasama ka? Sa foreigner, sa Amerikano, hindi mo na makilala. wala akong pakialam. Kung nahihibang, kahit baliw anong itawag mo, anong isipin mo. Kat, Ang mahalaga sa akin, yung iniisip ko eh. Ang iniisip ko yung kapakanan mo, paano may gawing masama yun sa'yo, Kat? wala akong pakialam. Ang gusto ko pera. Kat, huwag mo naman ako iwan dito, Kat. Alam, maghiwalay na tayo. Gagawa naman ako ng paraan, Kat eh. Pagod na ako. Huwag mo iwan dito. Hindi, Renz. Hindi, Renz. Ayoko na. Kat! Han! Kamusta yung work mo? Kabis ka. Eh, Han, Valentine's Day ngayon. Hindi mo ba naalala? Siguro, masyado kang busy sa work. Pero naiintindihan ko yun. Pero, wala ka bang flowers para sa akin? Flowers? Di ba sarap na ng buhay mo dito? Ano, paupo-upo ka na lang, ibubong ka, masasarap yung kinakain mo araw-araw. Nagde-demand ka pa sa akin ng ganyan? Han, hindi naman ako nagde-demand. Kasi, celebration ngayon, di ba? Bakit hindi natin gawin tulad ng dati? Dati naman, yun naman yung ginagawa natin eh. Pagod ako. Pagod ako, Eden. Alam ko naman yun. Pero, sana naman, kahit minsan, bigyan mo ako ng time. Hindi yung lagi lang ako nasa bahay dahil gusto mo. Kapal ng mukha mo, nagre-reklamo ka pa talaga. Ang sarap na nga ng buhay mo. Abang ako araw-araw kumakayod para sa ating dalawa. Pero, hindi ko naman ginusto na nandito lang ako sa bahay. Di ba sinabihan kita dati na gusto ko, mag-business ako, pero hindi mo ako pinayagan. Ayaw mo ako suportahan. Ano bang alam mong gawin, ha? Anong alam mong gawin sa buhay? Alam mo, Eden,
Pagod na ako sa'yo. Pagod na akong umuwi sa kasinungalingan. Teka lang, anong ibig mo sabihin? Anong kasinungalingan? May hindi ka ba sinasabi sa akin na kailangan kong malaman? Kaya ginabi ako ng uwi. Nag-date kami ni Rochelle. Kababata ko. Si Rochelle? Akala ko matagal na kayong walang ugnayan bago pa tayo kinasal. Bakit ka nakapag-date sa kanya? Dapat ako, di ba? Kasi ako yung asawa mo. Alam mo naman na siya yung mahal ko, di ba? So, kaya lang tayo kinasal. Kasi sa'yo boto yung magulang ko. Eh di sana, in the first place, dumisagree ka sa parents mo. Para hindi ako nakulong sa mundo mo, sa kasinungalingan mo. Nakulong? Di ba sulit yung 3 taon na nagpakasasa ka sa karangyaan na binigay ko sa'yo? Josh, hindi ko naman ginusto yung ganitong buhay eh. Kontento na ako. Kahit wala tayo. Basta magkasama tayo nagmamahalan. Pero ano to? Ha? Oo, nakulong ako sa sarili mong mundo. Kasi yung mundo ko, umikot lang sa'yo. Ano pa bang gusto mong gawin ko, ha? Patunayan na ikaw lang yung mahal ko. Na kailangan wala ng iba, kundi ako lang. Yun naman pala eh. Hindi mas madali. Mas madaling tapusin kung ano yung meron tayo. Wait. Anong ibig mong sabihin? Ayaw mo na sa akin? Nakausap ko na si attorney. File na ako ng annulment. Gusto ko, bukas, pagkagising ko, wala ka na sa bahay ko. Josh, bakit ganun naman kadali? Kakasabi mo lang sa akin na hindi mo ako mahal, tapos planado na pala yung lahat for annulment? Ano yun? Josh, wag mo naman akong gawing tanga. Saan ako tutungo nito ngayon? Saan ako pumunta? Umuwi ka muna sa ate mo. Buo na yung desisyon ko. Pagising ko bukas, wala ka na dapat dito. Kat! Saan ba nagpunta yun, Kat? Saan ba si Kat? Si Kat? Bulaklak na naman sana yung hiningi ko eh. Pero bakit annulment yung binigay sa akin? Miss, Ito, Miss, bulaklak, oh. Uy, Miss, wag ka na umiyak. Bulaklak ang makailangan. Eh, kaso, sira na kasi. Binigay ko kasi to sa misis ko, kaso pinakain sa akin. Binato pa nga, sinira, oh. Sorry, ito lang yung bulaklak na meron ako ngayon. Tanggapin mo na, wag ka na umiyak, oh. Ang swerte ng asawa mo. Inibigyan mo ng bulaklak during special occasion. Samantalang yung asawa ko, kahit ni isang piraso ng bulaklak, hindi ako binilhan, hindi ako binigyan. Miss, anong swerte sa asawa? Miss, hindi ako swerte sa misis ko. Tingnan mo nga, oh. Maganda to kanina. Binilang ko nga ng bulaklak. Di naman na-appreciate. Yun. Tinapon sa mukha ko, pinakain pa sa akin. Sinira pa. Eh, ikaw, mukha ka namang okay ah. Mukhang mayaman ka naman. Anong problema mo? Eh, ako nga itong hirap na hirap sa buhay. Kaya ako iniwan. Kasi construction lang daw ako. Yun lang yung kaya ko mabigay na buhay. Alam mo, ang salungat ng buhay natin. Ikaw, nasa mababang posisyon ng yung estado ng buhay mo. Pero sinisikap mo na mapasaya yung asawa mo. Pero ako, may kaya nga kami. Pero yung asawa ko, hindi naman nakatuon sa akin eh. Gusto lang niya sa pagpapayaman. Kaya, masakit sa akin bilang asawa. Kahit isang bulaklak, hindi ako naalala ng asawa ko. Ay, ganun.
Oo nga, no? Eh, hindi naman sa pag-aano, miss, pero... Bobo yata asawa mo eh. Sorry sa term, pero... Alam mo, miss, kung ako lalaki, mayaman, daming pera, hindi lang bulaklak ibibigay ko. Siguro, bibigyan ko pa siya ng isang madaming store ng bulaklak. Hindi naman bobo yung asawa ko eh. Hindi niya ako minahal. Sa loob ng 3 taon na mag-asawa kami. Doon yan lang sinabi na mahal pa rin niya. Mahal pa rin niya si Rochelle. Bobo nga! Ano hindi bobo yung asawa mo, miss? Miss, yung mga ganong klaseng lalaki, mang walang utak yun. Manggagamit. Ang ganda-ganda mo, tapos iniiyak kami yung mga ganong klaseng lalaki. Hindi siya kawalan. Oh, ako nga itong problemado din sa asawa ko. Yun, minaliit yung trabaho ko. Hindi man lang niya na-appreciate kung gaano ko siya kamahal. Miss, alam mo ba, nag-e-effort ako araw-araw, nagtatrabaho ako, nagsisikap ako kasi gusto ko siya bigyan ng magandang buhay. Ito nga magba-Valentine's, binigyan ko ng bulaklak. Sinira naman. Alam mo yung kahit na konti na lang yung pera ko, gusto ko siyang bilhan kasi gusto ko siya mapasaya. Pero alam mo yung sinukli sa akin? Iniwan ako, sumama sa foreigner. Eh paano na lang kung masama yung intention ng foreigner na yun sa kanya? Hanggang ngayon, nag-aalala ako mamaya. Ilagay na lang yun sa maleta. Alam Pero mo, hindi ko na siya makita eh. alam mo, siguro hindi mo din deserve yung ganong klase ng asawa. Tignan mo, ibig sabihin nun, hindi ka niya tanggap. Hindi ka niya kayang mahalin kung wala kang pera. Hayaan mo na lang siya. Siguro, kung doon siya sasaya sa bago niyang kalaguyo ngayon, edi, good for her. Di ba? Miss, huwag mo na sabihin sa akin, nasasaktan lang ako. Pareha lang naman tayo ngayon eh, nasasaktan dahil sa mga asawa Ngayon natin. naman ako nung pinapaiyak mo kasi pinapaalala mo kung gaano ako nagmangmang sa kanya, pero Hindi ka mangmang. Sadyang siya yung hindi makaintindi sa sitwasyon niyo. Sana, tinaasan pa niya yung pasensya. alam mo, nandadamay ka lang eh. Okay naman ako na ako kanina, pero yung sinabi mo sa akin yung mga ganyang bagay, parang na-realize mo, taka-taka ko din talaga. Hindi ka nga tanga, ano ba? Pero wait lang, andito ka, gabing-gabi na, may bahay ka naman, mayaman ka, ba't di ka umuwi sa inyo? Wala na akong bahay. Pinalayas na ako ng asawa ko. Bahay na niya, sorry. Bahay niya naman talaga yun eh. Tsaka, para sa kanya, wala lang yung pinagsamahan naming dalawa. Wala akong kwenta sa kanya. Nakakonsensya naman kung iiwanan kita dito sa ganito kadilim na lugar. Gabing-gabi na. Hindi rin naman kita kayang patuluyin sa bahay. Barong-barong lang yun. Tignan mo naman yung ganda mo sa ayos ng postura mo, napakayaman mo, mukhang naka-aircon ka pa eh. Okay lang yun. Eh, sa totoo niyan, pupunta ako sa kapatid ko. Kaso, madilim na eh. Natatakot ako maglakad mag-isa. Kaya, dito na muna ako tumambay. Eh, saan ba yung ate mo nakatira? Malapit lang ba yun dito? Doon sa kabila pang bayan. Miss, wala nang tricycle ng ganitong oras. Kung maglalakad ka ng napakadilim yan, sasamahan na kita. Mamaya, mapano ka pa eh. Ganun ba? Eh, di ba tinatawag mo yung Kat? Yun ba yung asawa mo? Baka naman hanapin ka yun. Sa'yo na nga nanggaling, di ba? Mukhang di naman ako din minahal nun. Eh, hayaan mo na nga. Basta, sasamahan na lang kita dyan sa madilim na yan. Akong magiging guard mo muna. Mamaya, mapano ka pa. Salamat ha. Tsaka, salamat din dito kahit ito na lang yung natira sa flowers. Wala yun. Tara na. Tara. Ako na sa maleta. Baka mabigat. Sige. Dito, no? Sige, ako na mauna. Sige.
ano ko na lang siguro. Dito, no? Ako na. Hindi, Oo, ako dito. na. Hindi. Alam ko yung daan. Ako yung taga rito. Oo, Hindi, tara. ako na. Dito. Ako na. Ate, Oh, Eden. Ikaw yung kanina lalaki tumulong sa akin, ah. Nagdala sa akin sa ospital? Ma'am, flowers? Oh, bili ka na, bulak na. Gaganda naman ng bulaklak nyo, ate. Magkano po dito? Ayan, sunflower, 450 yan. 450? Mahal naman. Eto ate. Ayan, 250. 250? Mahal po pala ng mga paninda. Oh, Baka meron kayo dyan ate kahit mga mura lang. Mahal Bibigay kasi- ko lang kasi sa asawa ko eh. Ito, Sa surprise ko. 150. Oh, bigay ko na lang sa'yo 100. 150? 100 na lang po ito? Oh, bigay ko na lang sa'yo 100 yan. Naku, malaking bagay sa akin to ate. Ate, anong nangyari sa inyo? Hindi ako makahinga eh. Oh, Hanap ako ng, wala, hindi ko dala inhaler ko. ate! Halika ate, sasamahan na kita sa ospital. Baka mapano ka pa dito. Uy ate! Halika! Binala mo ng flowers. Binigyan niyo ako ng discount, ma'am. Okay, 100 na lang. Imbis na 150. Siya yung ate mo. oo. Hindi na ako magtataka, ma'am. Parehas kayong maganda. Late talaga ng mundo. Dito pa tayo magkikita, ma'am. Ma'am, hinatid ko kasi tong kapatid mo. Nakita ko doon nakatambay. Umiiyak. Teka nga lang, wait lang. Tinulungan? Naiwan ko kasi yung asthma inhaler ko dito sa bahay. Eh, wala akong dala sa tindahan. Kamusta ka Inatake na? ako. Dinala niya ako sa ospital. Kung di nga, dahil kay Totoy, baka mamaya. Nasa kabaong na ako. Ma'am, hindi na ako totoy ko naman. Nako, maraming salamat ha. Pero, kamusta ka na? Ano ba sabi ng doktor? Bakit hindi mo ko tinawagan? Naku, okay lang ako. Ikaw ang kamusta? Ano nangyari sa'yo? Bakit dala mo maleta mo? Nag-away na naman kayo? Hindi naman kami nag-away. Ma'am, umiiyak nga siya kanina eh. Hindi. May mga sinabi sa akin, mahal pa daw nung asawa niya yung ex. Ano nangyari? Yung Rochelle? Ay, sorry po. Naghiwalay na kami. Naghiwalay na kami ni Josh. Pinalayas niya ako sa bahay. At nag-file na rin siya ng annulment. Kung di ka naman niya mahal, eh, bakit nagpakasal pa kayo, di ba? Oo nga, fixed marriage to, pero... Ay, naku, hayaan mo na nga, hindi yun kawalan. Bata ka pa. Marami ka pa makikilalang iba dyan. Ayoko na. Siguro, tama na muna. Trauma na ako sa pangyayari. Ito pala, Eh, kayo nagaling yan. sa kanya. Ah, yung binili mo. Ano nangyari? Bakit? Wala, sira ba? Nasira ba yan? Hindi mo na ibigay? Kasi Ma'am. yung asawa niya, sinira. Kasi ayaw nito. Gusto pera. Bakit Sumama naman kasi. ganun? Wala. Sumama kasi sa foreigner. Iniwan ako. Ouchie pala eh. Valentine's na Valentine's. Ay mo, bakit kayo magsama? Uy, naku, ma'am. Hindi, joke lang, biro lang. Siyempre, sa akin ng kapatid ko. Ma'am, ba't binawi pa yung biro? Biro lang din po. Construction worker lang naman din po ako. Pero, mataas yung pangarap ko, ma'am. Pero, gumagabi na rin po kasi. Mauuna na po ako, no? Miss. Pasok muna tayo sa loob. Magkape kayo. Hindi na po. Okay lang ako. Hindi naman po ako nahingi ng kapalit. Masyado na rin pong gabi. Mauuna na po ako. Sigurado ka, Totoy? Opo, doon naman po yung gate niya, di ba? Okay lang po. Sige. Magandang gabi. Mag-ingat ka, ha? Sige po. Maraming salamat sa pagkatid sa kapatid ko. Tara, Eden. Teka lang, te. Oh. Ano palang pangalan nun? Hindi ko nakuha yung pangalan kanina. Actually, hindi ko alam eh. Kaya nga Totoy tawag ko sa kanya. Okay lang yon. Lagi naman yun nadaan sa tindahan ko. Tatanungin ko na lang pag napadaan. Sige, te. Ba't mo tinatanong? Wala. Na-curious lang ako eh. Kasi, syempre, dinamayan din ako kanina. Okay. Tara na. Kaso ka magkape ka, kumain ka ba? Hindi pa. Ito, ang laki ng bear, oh. Ang cute! Halika, mag-cheer tayo.
Isa pa. Kailang. Dito naman tayo. Asaan? Mahal, ang sweet naman ng mga design dito. Parang cotton candy. Kukunin ka na. Iligtas mo ako! Asa, picture tayo isa. Isa pa. Dito naman ako. Dito ka. So, Ayun na! Mahal! mahal na masyado kang takot na takot. Maganda naman ang story niyan. Okay lang yan. Maganda ka pero nakakatakot na yan na naman! Mahal. Ikaw kasi, ano na naman? Tignan mo kasi ng maayos. Oh, ayan. Oh, tumakbo ka na. Ayoko na, natatakot ako. Ayoko na. Patayin mo na nga yan! Mahal, tatapusin natin yan. Bahala ka dyan! Nakaganito lang ako hanggang matapos yan. Ikaw na dyan. Tignan mo na. Sige na, okay lang Eh kasi maraming mukha eh. Hindi. Tatakbo naman siya dyan. Maliligtas siya yan, oh. Tignan mo. Ay na! Grabe, mahal, no? Tagal na pala natin. Tsaka, ang dami na nangyari. Kaya nga eh. Alam mo, hindi ako makapaniwala na darating sa punto na tayo yung magkakatuluyan. I mean, alam mo na, tayo yung magsasama. Eh, sino ba mag-aakala na magugustuhan mo yung isang katulad ko? Eh, hindi naman importante sa akin kung ano yung estado ng isang tao sa buhay niya. Ang importante sa akin, magkakasundo kami. At saka, maganda yung kalooban niya. Alam mo, kaya lalo ako nai-inlove sa'yo eh. Habang sinasabi mo yan, kinikilig yung puso ko. Ano ka ba? Huwag ka nga dyan. Hindi lang yun, mahal. Kasi pag binabalikan ko yung nakaraan natin na natatawa na lang ako na napunta tayo sa mga maling tao, maling pag-ibig, tapos yung universe, boom! Pinana ako. Si Cupid. Hindi, ano ka ba? Ganito kasi yun. Siguro, talagang gano'n yung tadhana natin. Pinigay tayo sa maling tao para matuto tayo sa buhay. Hindi lang siguro para matuto, para makilala kita. Makilala mo ako. Tignan mo nga, oh, patay na patay ka sa akin. Uy, grabe ka ha. Akala ko ikaw. Ako, aminado ako. Pero alam mo, napakaswerte ko sa'yo. Bakit naman? Kasi, alam mo na, sa lahat ng bagay, nagkakasundo tayo. Kahit may mga maliliit na hindi natin pinagkakaunawaan, eh, napag-uusapan naman natin. Di katulad ng dati kong asawa. Ewan ko ba dun? Mahal, pa nung naging swerte ka sa akin, mas swerte ako sa'yo. Kasi kung hindi dahil sa'yo, wala ako ngayon, wala akong business. Ikaw yung naging motivation ko nung panahon na sobrang nalugmok ako, panahon na parang sabi ko, ayoko na. Hi. Pero ikaw yung nagbigay ng ilaw sa akin, mahal. Kaya sobrang Hindi. maraming salamat na kilala kita. Maswerte din ako sa'yo kasi alam mo, yung asawa ko dati, gusto lagi lang ako nasa bahay. Eh gusto ko mag-business, eh hindi ko magawa. Pero nung dumating na sa buhay ko, sinuportahan mo ko. Hindi mo ko minaliit. Kaya, ito, marami na akong business ngayon. Nakasama ka. Alam mo, mahal, feeling ko compatible talaga tayo eh. Tsaka hindi lang yan. Isipin mo, yumaman ka, yumaman ako, anal ka na, anal na ako. Ay, after many years, Ano kayang kasunod ng mahal? hindi ko alam. Bakit di mo alam? Ayun no, Ano dun? mahal. Will you marry me? Sa'yo ko nakikita yung future ko. Please say yes. Tumayo ka! Yes na! Yes! Promise? Promise. Nag-enjoy ka ba, mahal? Smile! Balikan mo na ako! Ibanan mo na siya! Anong balikan? Hindi ko iiwan si Eden para sa'yo. Alam mo, ikaw malandi ka eh! Kaya ayaw na ako balikan ni Renz dahil sa'yo! Teka lang, nakilala niya ako pero wala na kayo. Di ba nakipaghiwalay ka sa kanya kasi sumama ka na sa ibang lalaki? Oo nga, pero naghiwalay na kami ng farm ko, Renz. Balikan mo na ako. Lahat gagawin ko ulit. Balikan mo na ako. Iwanan mo na siya. Kat, nakakahiya ka. Ngayon ako guguloy mo, naghiwalay kayo ng afam mo. Masaya na kami ni Eden. At magkakaanak na kami. Hindi ako payag. Hiwalay mo siya, kirida ka! Kabit ka! Ano Hindi ako kabit? malabit mo. Alam mukha mo parang agawin sa akin si Renz. Bakit ka pa bumabalik?
Di ba pumirma ka para sa annulment? Bakit mo siyang binabawi ngayon? Hindi. Balikan mo ako, Renz. Renz, balikan mo ako. Magbabago na ako. Renz, balikan mo na ako. Magbabago nga ako. Kat, sana nagbago ka nung tayo pa. Sana nagbago ka nung oras na sobrang kailangan kita. Pero ano ginawa mo? Pinamukha mo sa akin kung gaano ako kaliit. Kung gaano ako kababang uri ng tao. Yung pagmamahal na sinasabi mo, hindi ko naramdaman sa'yo. Naramdaman ko lang siya kay Eden. Nung nakilala ko siya lahat, pinakita niya sa akin yung tamang pagtrato, pagmamahal, na kailanman hindi ko nakuha sa'yo. Hindi! Hindi pwede! Mababaliw ako. Hindi mo padiwanan. Mababaliw ako. Hindi pwede. mababaliw ka. Mababaliw ako, Renz! Baliw ka na nga yata talaga. Tara na nga, mahal.